Hi guys! Another day, another ulam recipe naman tayo for today's video. Siguradong sa sobrang sarap nito mapapa-exercise ka. Kaya naman kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo, tara tapisahan na natin. So una, i-marinate muna natin yung ating mga pork chops. 4 pieces ang ginamit ko pala na pork chops dito, pero pwede nyo dagdagan, depende sa dami na nais ninyo. I-marinate lang natin with toyo, lemon juice o calamansi juice, at paminta. I-massage lang natin na mabuti para manuot yung ating mga marinades sa ating pork chops. I-marinate lang natin yan for at least 30 minutes. After 30 minutes, i-drain lang natin yung ating mga pork chops sa marinade at i-set aside lang natin yung marinade. Gagamitin natin mamaya. And then mag-init lang tayo ng konting mantika sa mainit na kawali over low heat. And then lagay na natin yung ating mga pork chops. Prituhin lang natin yan mga 2 to 4 minutes per side or until mag-lightly brown. Once luto na ang mga ito, tanggalin natin yan sa kawali at lutuin natin ang mga natitirang pork chops. Once na prito na lahat ang mga pork chop, iset aside muna natin yan at start na tayo sa paggisa. Sa mainit na kawali, maglalagay lang tayo ng konting mantika. And then kapag mainit na ang ating mantika, igisa na natin yung ating bawang at ng sibuyas. Igisa lang natin yan for few seconds. After few seconds na pagkakagisa ay kumuha lang ako ng ilang piraso ng sibuyas para pang-garnish natin sa ating dish mamaya. Sunod naman ay lagay na natin yung ating na-reserve na marinade at maglalagay na rin tayo dito ng tubig. Ang dami ng tubig, depende sa inyo. Kung gusto nyo mas masarsa, dagdagan nyo na lang. At syempre, kailangan nyo i-adjust yung ating ibang pampalasa para nandun pa rin yung sarap ng ating dish. I-simmer lang natin for at least few seconds and then after few seconds, timplahan na natin to ng asukal, ng seasoning granules or kahit anong pampalasa na nais niyo at ng paminta. Haluin lang natin at simmer for few seconds or until matunaw ang asukal. Once okay na, ay lagay na natin ang ating mga pork chops and then hayaan lang natin yung kumulo over low heat for at least 30 to 40 minutes or until lumambot ang mga karne. After 30 to 40 minutes, itest natin kung malambot na ang karne sa pamamagitan ng tinidor. Kapag malambot na ang karne, pwede na natin ilagay ang na-reserve nating sibuyas. And then simmer lang natin for a few seconds and that's it. Pwede na yang iserve. O diba, ganun lang kadali at kabilis lutuin ang pork chop bistec. Kaya naman kung wala ka pa naiisip na lutuing ulam, subukan mo na ito, sigurado mapapa-thumbs up sa'yo ang buong pamilya mo sa sobrang sarap nito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang video na ito. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat po palagi. Bye!